Bueno mga kabombo, on the line ngunyan sa tuyang mga kaulay, ang Regional Director kang DSWD Field Office 5, ano na si Sir Norman S. Laurio. So kaya man mga kabombo, sa tuya man na gunoon, sa ang preparasyon urong na ngunya na papaabuton na bagyong Yuan. Okay? So on the line ngunyan, ang sa tuyang Regional Director kang DSWD. Magandang gabi, Sir Norman S. Laurio. Pagbati muna sa ating mga listeners sa Bombo Radyo Naga. Yes, magandang gabi po. Marahay na banggis sa mga listeners ninyo dito po sa hindi lamang sa Naga City kundi sa buong Kabikulan. Good evening everyone. Alright. Sir, dito sa ating sa DSWD, sir, kumusta ang ating preparation na ngayong paparating na bagyo? Katulad po ng nakagawian na po natin dito sa DSWD, pag may ganito pong mga sama ng panahon na tumatama dito sa ating reyon, ay talagang aktibo po tayo sa mga paghahanda. Yan po ay alinsunod sa direktiba po sa atin ng ating buting secretary na si Rex Gatchalian. At yan din po ang ipinag-uutos ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa katunayan po, simula pa nung nakaraang araw ay nag-participate na po tayo sa mga PIDRA ng RRMC. And abalang-abalin po ang ating iba't ibang mga SWAT team leader ng iba't ibang lalawigan sa pag-participate sa mga preparation, disaster preparedness meeting na isinasagawa simula pa po nung isang araw sa iba't ibang PLGU sa 6 na probinsya o nalalawigan dito po sa Rion, Bicol. And aside from that, ay kahapon pa ay 24 hours na po na naka-duty naman sa Emergency Operation Center yung ating mga quick response team ng bawat munisipyo o bawat lokal na pamahalaan. Meron po tayong 114 na mga local government units dito po sa buong Kabikulan. Tayo naman po dito po sa ating Regional Operation Center ay may naka-duty na po around the clock na mga kasamaan po natin na kung saan patuloy po sa pagmomonitor at iba pang mga aktibidad na may kaugnayan po sa paghahanda nitong papalapit nga na bagyong si Juan. Right. Sir, matanong ko lang, kumusta po ang ating mga evacuation centers na pinag-prepare ng DSWD po? Tama po yan. Mayroon po tayong nung isang araw pa nakahanda na po ang ating mga evacuation centers dito sa buong Kabikulan. In fact, simula pa kaninang umaga, halos lahat po ng ating mga local government units ay nagpatupad na po ng tinatawag na preemptive evacuation measures. And hindi lamang po mga personnel from the local government units ang nagpapatupad nito. Katuwang din yung ating mga kasundaluhan, yung ating mga personnel from the DSWD, nag-a-assist po ito sa profiling ng ating mga evacuees at sa pagpo-provide ng safe, friendly spaces para po sa mga kabataan po natin, sa ating mga senior citizen, and iba pang mga pangangailangan katulad po ng pagpo-provide ng mga modular tents dito po sa mga ECs po natin o evacuation centers. Yan din po ang ginagawa ng ating mga kasamahan, ng ating mga staff dito po sa DSWD. Alright. Sir, meron na ba tayong datos, especially numbers ng mga evacuees ngayon pa lamang ng gabing ito sa paparating na bagyong Yuan po? Kanina pong bandang alas 5, nakapagtala na po tayo ng 2,000 families na nasa loob po ng evacuation centers. Mayroon din pong mga 1,500 plus na nasa labas ng evacuation centers po natin, yung pong pansamantalang nagkakanlong dito po sa kanilang mga kamag-anak outside of evacuation centers. Ngunit alam natin na patuloy pa po ang isinasagawang preemptive evacuation, kung kaya
patuloy pa po ang tinatawag nating pag-consolidate ng mga data as far as evacuees are concerned ng ating in charge po dito sa DRMD. And by tomorrow maybe ay mayroon na po tayong kompleto na datos with regards dito po sa mga number of evacuees po natin. Alright. Sir, ilan po ang pinakamataas na inaasahan ng mga evacuees po ngayon na paparating na bagyo po? Actually kasi kung titingnan po natin yung report ng Pag-asa, halos lahat po ng lalawigan dito po sa Bicol region ay isinailalim na sa public storm signal number 3. So kung titingnan natin yung track ni Juan ay hindi man po siya magla-landfall, may possibility na mag-landfall pag bumaba yung kanyang track, ano. But most probably ay sa coastal areas ng Catanduanes po siya dadaan. So pero dahil nga sa napakalapad na magnitude nitong yung tinatawag na cone of probability, ay talagang sa forecast po ng Pag-asa uulanin talaga yung ating Kabikulan. Kung kaya naman inaasahan po natin na tataas pa po ang bilang ng ating mga evacuees. And inaasahan natin na wala man tayong sabi pa nga exact numbers of our evacuees, pero we are expecting na talagang medyo tataas pa po ang bilang nito. Alright. Sir, dito naman po tayo dako naman po sa mga relief goods, especially na ibibigay after ng bagyong ito. Kumusta po ito? Opo, napakagandang katanungan po niyan. Alam po ninyo, wala pong dapat ipag-alala yung ating mga kapwa Bicolano, no? Because dito po sa Bicol region, as instructed by this Secretary Rex Gatchalian, mataas po ang stockpile natin dito. In fact, we have about 195,000 family food packs. Ito po ay naka-preposition sa ating mga regional warehouses, sa mga provincial warehouses po natin, maging sa mga LGU warehouses po natin. Mayroon po tayo naka-prepo dyan sa mga nabanggit na mga lugar na yan. Yung sa Partido area nga, dito po sa 4th District ng Camarines Sur, ay halos po lahat ng mga bayan po dyan, mayroon po tayong naka-prepo, kung hindi 1,000, 2,000 yan per local government unit. So alam naman natin lahat na pag ganitong may mga evacuees, yung tinatawag na pag nagpatupad po tayo ng preemptive evacuation measures, yung ating local government unit kaagad ang nagbibigay ng pagkain. Yung ating barangay, yung ating lokal na pamahalaan, ang automatikong nagre-responde sa pangangailangan ng ating mga kababayan na nasa evacuation centers. Tayo naman po sa DSWD ay augmentation lamang po tayo. Pag na-drain na po ito, automatic po na nag-distribute po tayo ng family food packs at iba pang non-food items. Kaya speaking of stockpile po natin, we have enough supplies of family food packs and non-food items dito po sa kagaya ng binanggit ko kanina sa iba't ibang warehouses po natin sa buong Bicol. Alright. Sir, itanong ko lang, especially nung nakaraang bagyong Christine, may mga issue na itong mga food pack from DSWD ay itinatago o tinatago ng mga iilan na mga opisyal ng ating gobyerno. So, ano po ang ating rules o ang kung paano pa natin papatupad ang pag-distribute ng mga relief goods po na ito? Alam po ninyo, napakagandang katanungan po niyan, ano? Tama po yan. Mayroon po tayong mga guidelines kasi may sinusunod po tayong memorandum circular regarding sa distribution at pag-preposition itong ating mga family food packs. Alam po ninyo, yung pong nangyari nung Christine, may mga nagkandak na po tayo ng tinatawag na information dissemination campaign dito po sa mga local government partners po natin. In fairness naman sa ating lokal na pamahalaan,
at iba pang mga elected officials, sila naman po ay sumusunod. Kagaya po nitong distribution ng family food packs. Pag-augmentation po, o response na tinatawag, 7 days after na ma-pick up po nila o maibigay po sa kanila ng DSWD itong family food packs, within 7 days po ay dapat maibigay na po nila yan sa ating mga kababayan na talagang affected po nitong pananalasa ng anumang kalamidad. And another 7 days po naman ay yung po naman yung regulation po natin kung saan ay kailangan po nilang mag-submit o magsumite ng liquidation report dito po sa ating tanggapan. So kung titingnan po natin ay sa loob po ng 15 days, dapat within 7 days nakapag-distribute sila, and another 7 days ay nakapag-liquidate po sila. But for now, I believe na yung anumang mga naganap na mga issues and concerns nung bagyong si Christine na talagang tumama naman po dyan sa Camarines Sur, lalong-lalo na sa Naga City na talagang inilubog po yan ng baha, ay tayo naman po ay naniniwala na hindi naman po mauulit yung mga lapses na nangyari nung kasagsagan po ng bagyong si Christine. And in fairness po naman, kagaya ng sinabi ko po sa inyo kanina, yung ating mga LGU partners naman po ay sumusunod naman po yan dito sa mga alituntunin po natin, dito po sa mga guidelines na ipinatutupad po natin. Because we all know na ito pong pagkain na to, pag may mga apektadong pamilya, dapat naman po talaga na maibigay po agad natin yan. Kasi siyempre, the moment na sila po ay nag-evacuate, the moment na sila po ay naapektuhan, yung kanilang pong hanap buhay, hindi po sila makapagpalaot because dito nga sa mga weather disturbances, kailangan talaga nila ng assistance and interventions dito po sa coming from the DSWD. Ang una pong binibigay natin ay pagkain. And after that, nagpo-provide naman po tayo ng cash assistance. So yan po ang ipinapatupad dahil yan din po ang direktiba ng ating buting Secretary ni Sir Rex Gatchalian. At sa panunungkulan po ngayon ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nakikita naman po natin kung gaano po ka hands-on at talagang sabi pa nga ay nakatutok po yung ating si PBBM. So siya po ay talagang binibigay yung direktiba niya kay Secretary. At si Secretary naman po ay once in a while, regularly, palagi niya pong pinapaalala sa aming mga regional directors. Ako naman po ay madalas naman po ako nakikipag-ugnayan sa ating mga lokal na pamahalaan hinggil po dito sa tamang panuntunan sa pagresponde sa pagbibigay ng interventions, pagkain, lalong-lalo na sa ating mga apektadong kapwa Bicolano. Alright. Sir, ano na lang po ang ating mensahe, especially sa ating mga kababayan dito sa Bicol Region ngayon na may paparating tayong bagyo? Unang-una, nagpapasalamat po ako, lalong-lalo na po sa inyo at sa Bombo Radio Station sa pagpapaunlak po dito sa ating ugnayan sa ngayon. Napaka-importante po nito. Alam po ninyo, ilang taon din po akong nasa media. Naging broadcaster din po ako, naging TV host, naging writer. Napaka-importante po ng papel ng media pagdating sa mga ganitong sama ng panahon. Because kung hindi po sa inyo, hindi po malalaman ng ating sambayanan kung ano po ang mga nais ipaabot sa ating mga kinauukulan, lalong-lalo na sa ating mga kababayan. Pag ganito pong may sama ng panahon, napaka-importante pong makinig o manood sa ating mga telebisyon, makinig po sa radyo, manood po dito sa ating mga radio station and TV station, and dito po tayo nagbibigay ng anunsyo. Kung ano man po ang nais ipatupad at ipagawa ng ating gobyerno, national and local government agencies, ay kailangan pong sumunod yung ating mga kababayan. Halimbawa, pag nagsabi po ang ating LGU na sumunod sa tinatawag na preemptive or the worst scenario is forced evacuation, ay sumunod po tayo. Ang importante po dito ay maiwasan po natin yung anumang sakunang dumating, anumang buhay na magbuwis at anumang ari-arian na po pwedeng masira. So yan po naman lahat
ay para maproteksyonan yung ating mga kababayan sa anumang hindi po kanais-nais na posibleng mangyari. Napaka-importante po nito, lalong-lalo na sa mga low-lying areas, sa mga coastal areas. Kagaya po ngayon, nananawagan yung ating mga LGUs na sumunod sa tinatawag na preemptive evacuation simula pa po kaninang umaga yung ating DILG. Sa ating pong mga kababayan, hindi po ito natin hinihingi na kalamidad. Pero sabi pa nga ng ating mahal na Pangulo, ito na po yung ating new normal. Ang kailangan lamang po dito ay makinig po tayo sa anumang anunsyo ng ating gobyerno sa pamamagitan po ng ating media, sa pamamagitan po ng ating radio and TV station and sa mga kababayan po natin na mga journalist. So again, maraming salamat po at sana po hindi po kayo magsawa na kayo po ay makipag-ugnayan po sa amin para po sa patuloy na pagsisilbi natin po sa ating mga kababayan dito po sa Bicol Region. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyo. Alright. So maraming salamat din na Sir Norman S. Laurio sa pag-appreciate sa aming mga media personnels, especially sa mga ganitong may bagyo na dumadating dito sa ating rehiyon at sa oras na pagpapaunlak po sa amin dito sa aming programa po. Maraming salamat Sir Norman S. Laurio.